John chapter 1 verses 1 to 3. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. Through him all things were made. Without him nothing was made that has been made. Magandang araw, ang tatalakayin po natin ngayong araw sa ating daily devotion ay ang Logos. At ang una pong katuruan na natutuhan ko ngayong araw kay Pastor Russell Ocampo ay Jesus is the Logos of the Jews. Para po sa mga Hudyo o sa mga Jews, ang word po o yung Logos ay may malalim na kahulugan. Sa Old Testament po, yung salitang Diyos ay makapangyarihan o yung salitang Word of God ay parang batas na o kapag hindi mo sinunod ay kamatayan ang magiging kapalit. Kapag sinabi po ni God na ang isang bagay ay mangyayari, magkakatotoo po kagad yun. Parang sa Genesis po na sinabi ng ating Panginoong Diyos na let there be light at nagkaroon po ng liwanag. So kapag sinabi po ng ating Panginoong Kristo na Jesus is the Logos of the Jews, ibig sabihin po ang ating Panginoong Kristo po yung katuparan ng salita ng Diyos sa Old Testament. Siya po yung makapangyarihang salita ng Diyos na may buhay. At siya po yung makapangyarihang word ng Diyos na lumalang dito sa mundo at nagpatupad ng kalooban niya. Sa pananaw po ng mga Jews o ng mga Hudyo, ang ating Panginoong Kristo po yung yung presensya at kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos na naging tao. Ang natutuhan ko naman po sa pangalawang katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay Jesus is the Logos of the Greeks. Sa mga Greeks naman po o sa mga Griego, ang salitang Logos po ay may philosophical na meaning o may philosophical na ibig sabihin. Para po sa kanila, ang Logos po ay parang rational na principle o divine reason na nag-organize po at nagpapatakbo sa buong universe. So kapag sinabi pong Jesus is the Logos of the Greeks, ibig sabihin po nito ang ating Panginoon Kristo yung ultimate reason or wisdom behind the universe. Siya po yung order. Siya po yung logic, purpose ng buong creation. Sa worldview naman po ng mga Griego o ng mga Greeks, ang ating Panginoon Kristo po yung source of truth, source of wisdom, at cosmic order. Hindi lang basta teacher, kundi siya po yung mismong katotohanan at kaayusan ng lahat. Hindi lang ng buong mundo, kundi ng buong universe, ng lahat ng creation. Ang natutuhan ko naman po sa pangatlong katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay Jesus is the Logos who became flesh. Ito po yung pinaka-crucial sa lahat. Kasi sabi po sa John chapter 1 verse 14, ito po yung tawag dito. Parang continuous kasi palagi itong pinagsasabay yung John chapter 1 verses 1 to 2 tapos 14. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. At yung kasunod po nun ay the Word became flesh and made dwelling among us. So, sino yung Diyos na nagkatawang tao? Ibig sabihin po na to, yung makapangyarihang salita ng Diyos ng Diyos o yung Jewish idea, tsaka yung divine wisdom o yung cosmic reason na which is yung sinabi nating Greek idea ay nagkatawang tao sa ating Panginoong Kristo. Hindi lang siya yung messenger o yung prophet o yung mediator, kundi siya po mismo yung Diyos na naging tao. And ayun, ang crucial ng ng verse na to kasi ito yung nagpa-prove na hindi lang basta tao ang ating Panginoon Diyos, hindi lang siya basta propeta lang, hindi lang siya basta mediator na tawag dito dinidebate ng iba't ibang religion. May mga nagsasabi na ang ating Panginoon Kristo ay tao lamang. May relihiyon o yung Jehovah's Witness na sinasabi na nila na ang ating Panginoong Heso Kristo ay isang anghel lamang na parang dinadowngrade nila ang katauhan o yung posisyon, authority ng ating Panginoong Kristo. Dito po sa John chapter 1 verse 1 to 3 and 14, ito yung nagpapatunay na ang ating Panginoong Diyos ay ang ating Panginoong Kristo ay Diyos.
Siya po ay fully human and fully God. And the Word became flesh. In the beginning was the Word. In the beginning was the Word. Ang Word po dito ay ang ating Panginoong Kristo. And the Word was with God. So, sa umpisa pa lamang, kasama na ng ating Panginoong Diyos ang ating Panginoong Kristo. Ibig sabihin nito, hindi siya creation, hindi siya nilalang ng ating Panginoong Diyos, kundi naroon na siya kasama ng ating Panginoong Diyos magpasimula pa lamang. Wala pa lahat ng creation in the beginning, wala pa mga anghel, wala pa mga tao. So talibas sa doktrina ng ibang reliyon na ang ating Panginoong Kristo daw ay anghel na nagkataong tao lamang, di ba? Dito natin mas mapaprove na ating Panginoong Kristo ay Diyos din. Bisaya, tawag dito, bukod sa pagiging fully human, siya din ay fully God. Yun lamang po. Maraming salamat and God bless. Amen.